Babalik na si Shenmi. Hindi mo na ba ako gusto? Naiinggit ka. Huwag kang mag-alala. Sa mga nakaraang taon sa abroad, marami sigurong pera ang kinita niya sa mga itim na trabaho. Nagsiyasat ako. Wala siyang malakas na background. Kapag nakuha na ang bahay at pera, hiwalayan agad. Totoo ba? Siyempre naman. Sinong nanghingi na napakataas na dote ng tatay mo? Pa makapag-asawa sa iyo, kailangan ng paan, halika. Halika, hahalikan pa kita. Boyan, nakauwi na ako. Bakit ang gulo-gulo rito? Nasaan si Boyan? Miss, sa 3 taon mong pag-aral sa abroad, siniyasat ni Jilu ang iyong pagkakakilanlan. Tinakpan ito ng tatay. Sabi ng tatay, hindi mapagkakatiwalaan ang taong ito. Xiaomi, sa iyo ba ang bahay na ito? Iniwan ito sa akin ng aking mga magulang. Xiaomi, ikaw lang ang nakatira. Sa malaking bahay na ito, malungkot ka siguro. Sa hinaharap, ako ang mag-alaga sa iyo. Hindi kaya ni Boyan. Sobrang nag-aalala siya sa akin. Noon, sinunod ko ang payo ng tatay ko. Itinago ko ang tunay kong pagkatao sa kanya. Ngayon, panahon na para sabihin ko na. Handa na ba ang regalong pinapaghanda ko? Nasa bahay siguro siya ng magulang niya. Dapat na rin akong dumalaw. Nakakainsulto ang pagbibigay ng ginto. Ito na lang ang 2 ito. Itago mo na lang ang ginto. Bini-bini, sasamahan kita. Huwag na. Hindi ko pa sinasabi kay Boyan kung sino ako talaga. Kinasya ng bibigyan ang along kasama ng pangalan ng anak ng pamilya si, ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Sana naman, hindi masayang ang pag-asa ng binibini kay Luboyan. Ginoong si, nakabalik na sa bansa si Binibining Shen. Ihanda ang sasakyan. Alamin kung nasaan siya. Opo. Boyan, Xiaomi, nakauwi ka na. Bakit hindi ka nagpaalam? Sasaluhin sana kita. sino ito? Kumusta? Ako si Liu Yuntang. Ikaw si Shenmi, di ba? Pasensya na, nakalimutan ko. May germophobia ako. Binibini, hindi ba sa tingin mo ay napakawalang galang ng ginagawa mo? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Si Binibining Liu ay anak ng Vice Presidente ng Nance Group. Ano ka ba? Vice Presidente ng Nance Group. Ano? Alam mo rin pala ang Nance Group, isang hamak na tao tulad mo. Sig, umuwi na muna tayo. Kaibigan ko si Yuntang. Yuntang, nagluto ako ng paborito mong braised pork. Tara, pasok na tayo. Hoy. Sage. Tita, hindi na ako kakain. Umuwi na ang presidente ng Nance Group ngayon, may salo-salo. Tutulong ako, para makabati din ng presidente. Boyan, hintayin ko ang balita mo ha. Sig. Xiaomi, pakinggan mo muna ako. Ano ang paliwanag? Sa tingin ko, ang katulad ni Binibining Liu na may magandang pinagmulan, ang bagay sa iyo. Kapag nagpakasal ka sa isang tulad niyang walang-wala, at walang magulang na asahan, mahihirapan ka lang sa hinaharap. Sa akin, ngayon na ang tamang panahon para maghiwalay kayo. Ma. Hoy, yan, pinadalahan kita ng litrato. Ito ang bagong presidente ng aming Nancy Group. Mas maganda pa ito kaysa sa anak ng vice presidente. Tingnan mo, ngayon wala akong oras para magbiruan sa'yo. Ma, ngayon lang umuwi si Xiaomi. May dala pa siyang regalo para sa'yo. Huwag kang magsalita ng masakit. Umuwi na tayo. Iemi, Xiaomi, salamat sa pagod mo. hindi naman masyado. 3 taon akong hindi umuwi, naiintindihan ko kung may hindi pagkakaintindihan si tita sa akin.
Ito si Tito at Tita Panganay, Tito at Tita Pangalawa. Tito at tita, panganay, tito at tita, pangalawa. Ikaw siguro si Miss Liu. Ang ganda-ganda mo talaga. Narinig ko kay Boyan na magdadala siya ng nobya. Maaga pa lang nandito na kami ni tito mo. Ay ang ganda. Nga, talagang anak ng malaking kumpanya. Iba talaga, ang aura ay talagang natatangi. Tara, upo ka na. Anong anak ng malaking kumpanya? Shenmi ang pangalan niya, walang kinalaman sa Nans Group. Ikaw ba yung umalis ng bansa? Para magtrabaho ng illegal na si Shenmi. Iligal na trabaho. Tita, nag-aral ako sa abroad. Talaga? Anong klaseng pamilya yan para makapag-aral sa abroad? Ano, marami bang labanos at murang alak doon? Ito ba ang nigalong dala mo para sa amin? Galing nga ito sa abroad, pero hindi ito labanos o murang alak. Ito ay 1,000 taong ginseng. At ito ay pambansang alak na pang-alay, napakamahal. Ang ginseng na ito ay para sa kalusugan ni tita. Ang alak naman ay dinala ko para kay tito dahil alam kong mahilig siyang uminom. Hala, tignan mo naman kung gaano kabait. Pero may narinig ako na may mga negosyante ng halamang gamot na naglalagay ng hormone. Ano ba yon? Para tumaas ang presyo. Pagkatapos kainin, nagkakaroon ng biglang kidney failure. Kailangan mag-ingat. Narinig mo ba yon, Xiaomi? Kailangan mong mag-ingat. Ayos. Sa ganyang edad, ganyan nakasama ang ugali mo. Gusto mo ba akong patayin? Ayan, tingnan mo nga ito. Sasabihin ko sa'yo, habang buhay ako. Hindi siya papasok sa pamilyang ito. Ay, anong kapalaran ko ba ito? Ay, humingi ka ng tawad sa nanay ko. Boyan, sila ang nanlalait sa akin. Matanda na siya. Tita, pasensya na. Pero ang ginseng na ito, Tita, tito, nandito na kami. tita, bakit ka umiyak? Ngayon lang dinala ng kuya ko ang nobya niya. Masaya ka kaya umiyak. Ikaw ba yung manugang? Madalas kang banggitin ng tita ko. Magaling, maganda, may magandang pamilya at anak pa ng vice president. Ng Nans Group. Ito ang boyfriend ko. Gusto rin niya magtrabaho sa Nans Group. Kaya mo ba akong tulungan? At tulungan mo ako. Huwag ang tao. Hello, Gusto niyang mag-apply sa Nans Group, pero ang Nans Group ay may sariling hiring process. Pero pwede ko siyang bigyan ng chance para sa interview. Ang galing. Salamat, Ed. I send mo ang resume mo, ayusin ko. Wanlin, huwag ka nang mag-abala. Hindi siya anak ng Vice President ng Nans Group. Siya yung 3 taon na ang nakalipas. Ano? Yung kasawian sa pamilya. Shenmi, wala ka bang hiya? Hara-harapan kang nagsisinungaling. Paano kung maantala mo ang paghahanap nila ng trabaho? Kaya mo bang panagutan yan? Akala mo ba talaga pagmamay-ari mo ang Nans Group? Babae ka, hindi maganda ang pinag-aralan, magaling ka lang magyabang. Hindi ako nagmamayabang. Kaya ko talagang mag-arrange ng interview. Ibigay mo ang pangalan mo, aayusin ko na ngayon. Ako si Chan Bifan. 1 linggo nang ipinasa ang resume. Wala pa ring balita. Naniniwala ka talaga. Tanga. Ninyi, mag-arrange ka ng interview para sa akin. Pangalan, Tian Bifan. Ninyi, 1 ninyi lang ang mayroon sa Nanzi Group. Secretary siya ng chairman. Siya ba ang kinontak mo? Shenmi, alam mo ba? Na si Secretary Ning ay pangalawa sa pinakamataas. Mataas ang posisyon. Ginamit mo ang tono ng pag-uutos sa kanya sa telepono. Talagang. Wala kang alam. Nagsisinungaling kaya siya. May mga taong para lang sa pride. Kaya nila gawin ang kahit ano. Naniniwala ka ba sa akin, Boyan? Siyempre hindi. Ero. Naniniwala ako sa iyo. Alam ko na. Anong naniniwala? Ayan. Binibigyan ta ba ng kulam ng gabaing ito? At ikaw, Shenmi, mas mabuti pang umalis ka na. Hindi papayag ang pamilya namin na pakasalan ka ni Ayan. Yemie. Talagang mapagkakatiwalaan si Boyan. Nagkamali ang tatay sa pagtingin sa kanya. Mapapatunayan ko na mahal ako ni Xiaomi. Xiaomi, ang dahilan kung bakit ayaw ni Mama na magkatuluyan tayo ay dahil sa tingin ni Mama, ang habol mo lang ay ang kinabukasan ko. Pero alam ko, hindi ganoon. Ito ang property ni Xiaomi sa Juan Osong. Basta pumirma lang siya dito, ipagkakaloob niya ito sa akin. Mapapatunayang tunay niya akong mahal. Hindi dahil sa kinabukasan ko. Ang mahal naman ng Huang Song.
Milyon-milyon ang halaga ng isang unit. Totoo ba? Kung talagang pipirma siya rito, paniniwalaan ko na mahal ka niya talaga. Payag na ako sa relasyon niyo. Shenmi, tibayan mo. Gising ka na. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Boyan, salamat sa mga taong pagsasama at paghihintay mo. Kung mapapayag nitong bahay si tita na magkasama tayo, ito ay para sa iyo. Hahaha, sa wakas akin ng bahay. Xiaomi. Tayo na. Anong ibig mong sabihin? Gaya na naintindihan mo, literal na hiwalayan tayo. Xiaomi. Hiwalayan na tayo. Nagbibiro ka lang, di ba? Siyempre hindi. Matagal na kitang tiniis. Alam mo ba, nang nasa abroad ka, 3 taon kang nagtrabaho ng illegal. Pag uwi mo basura lang dala mo. Tingnan mo si Bifan Wanlin, ang dala. Kahit papaano, libo-libo ang halaga. Ikaw? Mga peking produkto ang dinala mo sa amin. Pero kanina sabi mo, Anong sinabi ko? Na gusto kita. Na mahal kita. Lahat yon para lang sa bahay. walang hiya ka. Hiwalayan na tayo. Sabi ko mahal kita. Lahat yon para lang sa bahay. Masamang babae ka, hinamak mo ang anak ko. Ano, haharapin mo pa ang nanay ko? Xiaomi, sasabihin ko sa'yo, simula sapol, si Yuntang ang gusto ko. Kung hindi lang mataas ang standards ng pamilya ni Yuntang, kailangan ng kotse at bahay. Ayoko nang makita ka, Alice. Luboyan, huwag kang magsisisi. Nagsisisi ako, ay Shenmi. Isang diyosa sa langit, isang putik sa lupa. Ano sa palagay mo ang pipiliin ko? Sige, ipakita ko sa iyo kung sino ang nasa langit at nasa lupa. Hello, MR Chan Bifan? Ako mula sa Human Resources ng South Lake Group. Tumatawag ako para ipaalam sa iyo. Pumunta ka na para sa interview. Ano? Ang sabi ng South Lake Group, nagpadala na sila ng sasakyan para sunduin ako. Hindi ko inaasahang may ganoon siyang impluensya sa South Lake Group. Napakalaki ng kapangyarihan niya. Luboyan, sana pag nalaman mo ang katotohanan. Hindi ka magsisisi. Hoy, hoy, hoy. Nasaan siya? Habulin. Director Kang, alam mo ba kung sino ang sinusundo natin ngayon? Personal na inutos ng chairman, kandidato para sa interview. Hindi ba ito ang eksklusibong sasakyan ng South Lake Group? Bakit nandito? Baka pinadala ng tatay ko. Sino po ang Ginoong Chan Bifan? Ako. Kumusta? Maligayang pagdating sa interview ng South Lake. Sakay na po. Hindi na kailangan. Baka may koneksyon talaga ang babaeng ito sa South Lake Group. Ayan, mag-apologize ka na kay Xiaomi. Biro lang ang lahat kanina. Huwag mong ipagkamali ni Xiaomi. Paumanhin. Kuya, para sa trabaho ni Bifan, mag-apologize ka na sa kanya. Nga, Boyan. Nasa lakas ng iwan siya, Xiaomi. Kung siya, yayaman ang pamilya natin. Xiaomi, paumanhin. Hindi ko sinasadya ang lahat. Kuya Boyan, bakit ka nag-apologize sa kanya? Yuntang. Sabi ng tatay ko, may welcome dinner ang chairman ng South Lake Group ngayong gabi. Bihirang pagkakataon, kaya inanyayahan ko ang buong pamilya niyo para makakita kayo ng mundo. Ang mga sasakyang ito, para sa amin lahat? Pwede na ring sabihin. Alam ko na, muntik na akong maloko mo. Sabi ko na nga ba, nagpapanggap lang.
Ayan, Kilala mo ako? Hindi pa siya ang chairman, nakakarating lang sa abroad. Hindi pala siya kilala ni Director Kang. interview lang ng empleyado, hindi kailangan ng ganitong paghanda. Ngayon na, bumalik na tayo sa South Lake Group. Si Kang Yan ay senior executive ng South Lake Group. Hindi nakakagulat na kilala mo siya. Pero sa anong kapasidad, inuutusan mo siya? Hindi mo kapat dapat malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Xiaoye, huwag kang magulo. Anak siya ni Vice Chairman Liu. Kung ma-offend mo siya, paano ka pa makakapagtrabaho sa South Lake Group? Mag-apologize ka na. Pinahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Hindi sapat ang isang paumanhin, Director Kang. Tanggali siya ngayon din. MS Liu, mahirap din ang buhay ni Xiaoye. May sakit ang mga magulang niya. Nag-aral pa ang mga kapatid niya. Ano nang kinalaman ko diyan? Director Kang, bilang executive ng Nanscoop, hindi mo mapigilan ang sarili mong tao. Mukhang. Kailangan kong sabihin sa tatay ko. Xiaoye, umuwi ka na at asikasuhin ang pag-alis mo. Hindi ako sang-ayon. Wala kang karapatang magsalita dito. Baka naman si Boyan Gage ay hindi ka gusto, kaya nagsettle ka na lang. Sa maliit na driver na ito. O baka naman, kayong dalawa ay matagal nang nagkakagustuhan. Hindi ako kasing walang hiya mo, puno ng kalaswaan. Hinamak mo ako. Boyan Gage, minura niya ako. Ayos lang, ayos lang. Ay eto ka, maliit na driver. Sampalin kita. Suntukin mo ako. Pigilan siya. Luboyan, tatawag ako ng pulis. Swerteng-swerte ka. Okay ka lang ba? Okay ka lang. Maalala ko ang nangyari ngayon. Sa gabi, sa salu-salo. Hindi tayo magkikita hanggat hindi tayo nagkikita. Ang lipunang mapayapa ang nagligtas sa iyo. MS Liu, tunay na anak ka ni Vice President Liu. Nasaan si Shenmei? Sino ito? Mukhang magiting, hindi ko alam. At hinahanap si Shenmei. Baka naman. Narito siya para tulungan si Shenmei. Sino ka? Si Shenmei siya ay. Umalis na kasama ng kanyang maliit na kasintahan. Kung gusto mong ipagtanggol siya. Pasensya na, nahuli ako. MS Liu, huwag ka na magsalita. Anong kinakatakot mo? Siya si Shu ng Empire Group, Boss C. Paano pwedeng si Bossy? Iyon ba yung laging nakakalamang sa Nanzi Group? Ang Empire Group, 18 anyos pa lang ay naging walang talo sa pamumuhunan. Ang alamat ng industriya. Bossy, bakit mo hinahana si Shenmei? Nagalit ba siya sa inyo? ang pamilya namin ay walang kinalaman kay Shenmei. Wala. Nga, kakabrek ko lang kay Shenmei. Sigurado ka bang walang koneksyon si Shenmei? Siyempre, imbestigahan ko. Anong koneksyon mayroon siya? Siguro mga 80%. Nagalit kay Bossy. Buti na lang. Agad na hiniwalayan natin ang relasyon sa kanya. Tama. Sabi ko na, dapat kayo ni Ayan. Ngayon natupad na ang pangarap. Aray, makatulog man ako, tatawa pa rin ako. Ma. Nakuha na ang bahay, ngayon ang kasal natin. Ay pwede nang isaayos. Tia, huwag kayong mag-alala, si Boyan kapatid. Kapag kasama ako, kahit anong posisyon sa Nans Group, pwede niyang piliin. Ako rin. Hindi ko inaasahan ang ganitong swerte. Ano to? Ito ay pambihirang alak na mahirap makuha, ang Gujiao. Ito ay dinala ni Shenmei. Siya, siguradong nagkamali ako ng tingin. Tana, hahaha. Ihatid kita sa ospital. Hindi na, isang beses sa ospital, wala pang daan pababa. Uwi na lang ako at maglalagay ng gamot. Bakit hindi ka sumagot kanina? Masaya ang away sandali. Pero paano kung kailangan kong magbayad? Dahil lang sa ganoon, dapat alam mo ang katayuan ko para sa akin. Hindi mahalaga ang perang iyan. Ihatid muna kita sa ospital. Sasagutin ng kumpanya ang pinsalang ito bilang aksidente sa trabaho. Ako. Huwag kang mag-alala, mamayang gabi, tiyak na ipaglalaban ko ang hustisya para sa iyo at sa parehong oras. Ipaglalaban ko rin ang hustisya para sa sarili ko. Pangulong Shen, nakumpirma na ang listahan ng hapunan ngayong gabi. Ang mga darating ay mga nangungunang pinuno ng mga pamilyang Chaebol at mga mahahalagang tao. Subalit, si Vice Pangulong Liu ay humihingi ng ilan pang imbitasyon. Ang imbitasyon ay sa Rongcheng na naibenta sa halagang 100,000. Ano po ang gagawin natin? Bigyan siya kahit gaano karami ang hilingin niya. Sage. Kung hindi kayo darating, paano ko makikita ang inyong paghihinayang?
Ano ang sabi ni Pangulong Shen? Mukhang pinahahalagahan ka ni Pangulong Shen. Sinabi niyang ibigay ang lahat ng hilingin mo. Ganoon ba talaga ang sinabi ni Pangulong Shen? Mukhang nag-iwan ako ng magandang impresyon kay Pangulong Shen. Ang ganda naman nito, hindi pa ako nakarating sa ganito. Karingal na lugar sa buong buhay ko. Okay ba ang regalong ito? Bagama Pek, mukhang totoo naman. Pwede na para magpakitang gilas. Balita ko dating din si Shenmi ngayon. Mabubuko kaya tayo niya? Akala mo ba kahit sino na lang ang pwedeng pumasok sa party na ito? Ito, tita, pila po kayo sa may invitation. Isasama ko muna si Kuya Boyan para makilala kay Papa. Sage. Tara. Ingat po, Ed. Ay, si Shenmi ba yun? Woo, si Shenmi pala yan. Ang ganda-ganda. Ikaw. Kahit gaano pa kaganda yan, wala pa rin sa ganda at klase ni Ate Yuntang. Siyempre naman. Di ko inakalang maglalakas loob siyang pumunta. Babayaran niya to. Salve, di ko inakala na susundan mo kami rito. Ang kapal ng mukha mo. Sinong niloloko mo? Di ka karapat dapat sa anak ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Akala mo ba katulad kita ng anak mo na umaasa sa babae? Di ako ganun kababa. Susugurin kita. Ay, tita. Huwag kayong magkagulo rito. Kapag nalaman ng mga importante, baka hindi natin kayanin. Wala siyang invitation. Kaya di siya makakapasok. Baka sa kanal na lang siya dumaan. Huwag kayong mag-alala. Papasok ako ng marangal. Sa tamang daanan. Ha? Marangal? Saan ang invitation mo? Ang bisita lang ang kailangan ng invitation. Ang may-ari, hindi. Ang kulit mo talaga. Narinig niyo ba yon? Sabi niya, siya raw ang may-ari ng party na ito. Ikaw ba ang boss ng Nance International? Dapat ba kitang sambahin? Hahaha. Dati, tanga lang ang tingin ko sa'yo. Ngayon, mas lalo ka pang nawalan ng pag-asa. Nagkapanggap ka pa rito bilang boss ng Nance International. Hahaha. Buti na lang at hindi ka naging parte ng pamilya namin. Kung may babaeng katulad mo na walang respeto, siguradong magkakagulo ang pamilya namin. Ang pagkawala mo ang pinakamalaking pagkakamali ng pamilya ninyo. Miss, magsisimula na ang party. Huwag na nating patulan. Tara. Hayaan mo na, tita. Tingnan natin kung sino ang palalabasin mamaya. Ang iingay nila. Iwan na lang natin sila rito. Opo, miss. Sabi ko na, di sila makakapasok. Ang talino mo talaga. Ang mga invitasyon ng mga taong ito ay pawang kanselado na. Hoy. Hindi niyo siya pwedeng papasukin. Hindi sila karapat-dapat. Huwag kayong mag-ingay dito. Umalis na kayo agad. Mayroon kaming invitation. Nga, May invitation kami. Pwede na ba kaming pumasok ngayon? hindi pa rin. Bakit? Dahil kanselado na ang invitation ninyo. Alam niyo ba kung sino ang nag-imbita sa amin? Ang hipag ko. Pero ang anak ni Vice President Liu. Ano naman? Ang ininsulto nyo ay ang aming President Shen. Ha? President Shen, Tawagin niyo ang inyong event organizer, Sage. Miss, hahanapin muna ako ni na Vice President Liu para i-check ang schedule. Ingatan ng Miss. Gawin ang kailangan. Opo. Ang galing mo, nakapasok ka pa sa ganitong lugar. Mukhang matagal ka ring nag-ayos. Shenmi, kalimutan mo na ang pag-asa mo. Kahit hubaran mo ang sarili mo at haapin ako. Hindi kita titingnan. Kayong dalawa, parang ipis na nagkatuluyan. Magkaparehong mabaho.
Ikaw, Huwag kang mag-alala, Boyan, matigas lang ang bibig niya. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na kapangyarihan. Mga tao. Dahil nandito ka na, walang saysay na paalisin ka pa. Pero ang estado mo, hindi karapat dapat na umupo sa kahit anong mesa. Dahil sa pag-aalaga mo kay Boyan, sa loob ng maraming taon, at sa pagbibigay mo ng bahay bilang regalo sa kasal namin. May naisip akong ideya. Ihain ang mga pagkain. ano to? Bakit ang daming aso sa ganitong okasyon? Baka mahilig sa aso ang bagong presidente. Gusto sigaring bigyan ng sorpresa ang bagong presidente. Maupo na kayo kasama ng mga hayop na ito. Miss Shen, sige na. Mga asong ito, lahat ay mamahaling breed. Hindi mo makikita sa labas. Makikain ka kasama ng mga aso sa sahig upo. Tiyak na kakaiba ang lasa. Ano? Miss Shen, gusto mo bang ako mismo ang mag-anyaya sa'yo? Kain ka na. Tapos ka na agad at umalis. Baka dumating ang presidente. At masuka sa iyong karumihan. Gusto mo ng dog food? Baka gusto mong tikman muna. Bitawan mo ko. Hindi ba't ito ang anak ni Vice President Liu? Sino to? May lakas ng loob na manakit dito? Nga, ito ay tahasang paghamon sa Nancy Group. Masamang tao ka. Nangahas kang magbuhat ng kamay sa akin. Ikaw ang masasabing masamang tao. Ilan dito? Opo, Hayaan silang magsaya ng magkasama. Masamang babae ka. Bitawan mo ako. Hindi ka palalampasin ng tatay ko. Nangahas kang gambalain ang South Sea Group. Wala kang matatakbuhan sa langit o sa lupa. Mabuti nga, hinahanap ko nga siya para magsumbong. Mga guard, bakit kayo parang patay? Tanggalin niyo siya agad. Sino ang nangahas na maggulo rito? Sekretaryo Duan, tulungan niyo ako. Miss Liu. Ngayong gabi ay may pagtitipon ang South Sea. Lahat ng kilalang tao sa bansa ay narito. Pumasok ka nang walang paalam. Lumabag ka na sa patakaran. Gusto mo pang lalong paguluhin ang sitwasyon. Talagang hinahanap mo lang ang sarili mong kapahamakan. Pumasok ako nang walang paalam? Tanungin mo si Liu Haicheng. Kung hindi ako darating, magsisimula kaya ang pagtitipong ito. Shenmi, ikaw ay isa lamang. Inabando ng babae, nangahas ka pang magsalita ng ganyan dito. talagang baliw ka na. Walang kamatayang bagay, nangahas kang bastusin si Vice President Liu. Dapa ka na. Ako, magduda pa? Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka dapat si Secretary Duan. Ako, ang Human Resources Director ng South Sea Group. Sapat na ba? Hindi. Iemi, nakakatuwa. Paano kung idagdag mo ako? Ang Financial Director ng South Sea International. Malayo pa. Sino ba ang babaeng ito? Ang mga taong ito ay pawang. Mataas na opisyal ng South Sea International sa buong Rongcheng kapag kumilo sila. Nakakapangilabot sa isang lugar. Sa harap nila, hindi man lang siya nagpakita ng takot. Nga, Shenmi. Parang bato ka sa kubeta, mabaho at matigas ang ulo. Dapa ka na at magmakaawa. Mga Ginoo, sino pa sa inyo ang gustong? Tumayo para kay Luyuntang, para makatipid ng oras. Sabay-sabay na kayo. Ako, ang Legal Department Director ng South Sea Group, at ako rin, ang Business Department Director ng South Sea Group. Mukhang magpapalit na ng apelyido ang South Sea Group. Magiging Liu na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw ang may kasalanan. Nangahas ka pang mapalatang sa amin ng malaking kasalanan. Sa palagay mo ba, maniniwala sa iyo ang bagong presidente? Ang South Sea Group ay umabot sa ganitong kalagayan dahil sa sipag at tiyaga ni Vice President Liu. Huwag mong siraan ang kanyang pangalan. Kahit lumuhod ka pa para humingi ng tawad, mahirap nang ayusin ito. Ang galing-galing mo talaga. Mga kasamahan sa Nance Group, salamat sa inyong pagsusumikap. Ito'y para sa inyo. Nakainom na tayo. Oras na para mag-usap. Sino ang unahin natin? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? 5 senior executives ng Nance Group. Hindi mo man lang pinansin. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataong magpanggap. Tao, Shenmi, wala ka ng pag-asa. baliin ang kanyang mga binti. Gusto kong makita kung gaano katibay ang butong kayang labanan ang buong Nance Group. Tigilan ninyo yan.
Bakit hindi ka pa kumilos? Kami po'y nakikipagkita sa binibini. Ayong mga palakasasapa. Mga taong walang malay, alam ba ninyo kung sino siya? Bumaba kayo. Sandali. Kahapon pa, pinagmumukha ka lang nitong babae. Ngayon, dinala mo pa ang maraming tao para suportahan siya. Itutuloy-tuloy mo na ba ito? Patungo ka sa kamatayan. Hindi mo dapat isipin yan. Ang dapat mong gawin ngayon ay humingi ka agad ng tawad para sa iyong ama, para sa pamilya Liu, at para sa mga taong sumusuporta sa iyo. Humingi ng daan patungo sa kaligtasan. Kung tama ang pagkakaintindi ko, ang ibig mong sabihin, kung hindi ako humingi ng tawad sa kanya ngayon, siya ang magpapawalang sahod sa ating lahat. Shenmi, hindi alam ng iba. Pero alam ko, akala mo ba ang iyong katayuan ay mas mataas kaysa kay Vice President Liu? Paano siya nangahas na kausapin si General Manager Shen? Nang ganoon? Ikaw ang pinaka hindi karapat-dapat na magsalita dito. Hinampas mo ako? Tawagan si Fang Bo. Dalhin agad si Liu Haicheng dito sa akin. Steward Fang, ito ang listahan ng mga bisita sa handaan ngayong araw. Sa loob ng maraming taon, ibinigay ko ang lahat para sa Nancy. Sana pagkatapos ng handaan ngayon, isaalang-alang ni General Manager Shen na ipagkatiwala ang proyekto ng Nancy sa hainan sa aking anak na babae. Gusto ng anak mo na pumasok sa Nancy Group? Hoy, huwag kang mag-alala, Steward Fang. Kailangan pa rin dumaan siya sa maraming proseso para makapasok sa Nancy. Hindi ako gagamit ng anumang koneksyon para tulungan siya. Bilang kapwa mahusay na babae, naniniwala ako na si General Manager Shen ay magkakaroon ng magandang pagtingin sa aking anak. Narito na ba si General Manager Shen? Ako ang sasalubong sa kanya. Talagang napakaganda ng anak mo. Talagang napakahusay ng aking anak. Sinabi ni Liu Haicheng, Boss Shen, kung hindi ka makakarating sa venue sa loob ng 3 minuto, magpaliwanag ka ng totoo at humingi ng tawad. Humph, kung gayon, ang iyong magandang buhay sa Nancy Group ay tapos na. Bossy, nasa banquet hall na si Miss Shen. Akain mo ako. Opo. President, Naipag-utos na ang lahat. Nan, Tuloy lang ang pag-arte. Akala mo ba hindi ko alam? Ngayong gabi, una kang hindi sumunod sa hierarchy at nagpakita ng kawalang galang sa lahat. At higit pa, may masamang hangarin ka. Nagdulot ng panganib sa pamilya Liu. At sa mga nakatatandang executive na narito, walang lugar para sa isang tulad mong maliit na tao dito. Ama. Dito ka pala naghihintay. Gusto mong hadlangan ang aking kinabukasan, di ba? Tama. Luboyan at kayong lahat, sobrang taas ng tingin ninyo. Sa inyong mga sarili. Sa paningin ko, wala kayo. Tigilan ang mga walang kwentang usapan. Akala mo ba, daladala mo lang ang mga itong walang kwentang tao, makakapanggulo ka na rito. 3 minuto. Kung hindi mo alisin ang iyong mga tao sa loob ng 3 minuto, huwag ka nang umalis. Ako, bilang kinatawan ng Nance Group, ay nananawagan sa lahat ng mga kilalang tao dito. Nasama-sama nating pausahan ang masamang babaeng ito. Butler Fang, hintayin mo ako. Malapit na ang oras. 3. 2. Nagsisisi ka na. Akala ko talaga hindi ka takot mamatay. Magdala ng isang upuan dito. Upo ako rito at titingnan ko. Sino ang maglakas loob na humawak sa akin? Mabuti. Ang babaeng ito ay mababa ang katayuan at masama ang ugali. Hindi dapat panatilihin. Ngayong gabi, ipapalibing ko siya rito. Sino sa inyo ang handang sumuporta sa akin? Ako, handa akong magtrabaho para kay Miss Liu. Susunod ako sa lahat ng utos niya. Kasama rin ako, si Linji. At ako rin, si Zhao Mingqiao. Kami ay handang maging sunod-sunuran kay Miss Liu. Ang mga tangang ito, talagang hindi nila nakikilala ang tunay na mukha. Naglakas loob pa silang gambalain ang pinakamakapangyarihan. Ang Nance Group ay naitatag na halos 100 taon. Palaging nagsisilbi ng may integridad at dekalidad na produkto. Hindi kailanman ng api gamit ang kapangyarihan, lalong hindi nagpapatay ng walang dahilan. Mga Ginoo, ngayong araw na ito, talagang binuksan ninyo ang aking mga mata. Ang pag-scrape ng buto para gamutin ang sugat. Ang pinakamabisang paraan. Ang Nance Group ay dapat na ugatin.
at bunutin ang mga salot na tulad ninyo. Sana huwag kayong umiyak mamaya. Ang yabang naman talaga. Oras na. Simulan na. Tigilan mo. Ito Fang, nandito rin po kayo. Ito Fang, nandito na po kayo. Malugod po naming tinatanggap si Tito Fang. Sino siya? Siya ang tagapangasiwa na nagtatag ng grupo. Sabi nila, minana niya ang posisyon. Magkapatid ang turing nila na nagtatag ng grupo. Nakita ko siya sa isang handaan. Kaya pala iginagalang siya ng lahat. Balak ko sanang iwan kang buo ang katawan, pero nandito na si Tito Fang. Siya ang pumalit sa bagong presidente para magmanman. Ikaw, maghintay ka na lang sa iyong kawalan ng pag-asa. Ako'y nag-aabang. Ayaw ni Tito Fang sa mga hindi niya kilala. Hintayin mo ako rito. Unahin kong batiin siya. Sage. Malayo na ang agwat natin ngayon. Maaari akong umangat ng mabilis sa tulong ni Yuntang. At ikaw, mananatili ka sa iyong dumi, mabulok at mabaho. Hahaha. Ganito, lumuhod ka ngayon at magmakaawa sa akin ng maayos. Pagkatapos, papayagan ko si Yuntang. Nabigyan ka ng disenteng pagkamatay. Luboyan, hindi mo pa rin naunawaan. Dapat umasa ang tao sa sarili. Baka ang iyong sinusandalan ay bumagsak balang araw. Ano ang ginawa ninyo kanina? Ito Fang, may langgam sa loob ng bulwagan ng handaan. Sinisikap niyang lamunin ang elepante. Langgam. Parang tipaklong na sumasalpok sa gulong, naghahanap ng kamatayan. Sandali lang po. Hahanap ako ng tao para alisin siya. AME. Ang laki naman ng iyong kapangyarihan. Ito Fang, ito po si Leontang, ang nakababata. Malamang nasabi na sa inyo ng aking ama na nais niyang ipagtaguyod ako. Sa harap ng bagong presidente, lubos po akong nagpapasalama. Tito Fang, hindi ba kasama ninyo ang aking ama? At nasaan na ang bagong presidente? Sabik na ako na makita ang huwaran naming ito. Mahil ayaw mo siyang makita. Alam ko na, sa tingin ninyo sa sandaling ito, hindi pa nalilinis ang basura, baka masira ang kasyahan ng presidente. At kami ang sisihin. Basura. Masama ang kalooban ng babaeng iyon. Ilang taon siya sa ibang bansa. Nakakuha ng maruming sakit at gustong pakasalan siya ng boyfriend ko. Wala na talagang pakiramdam ang boyfriend ko sa kanya. Tapos na ang lahat, pero patuloy pa rin siyang nangugulo para lang sa sarili niyang interes. Hindi pa niya inisip ang mga nasa loob ng bulwagan. Hindi niya iginalang ang mga narito. Parang wala lang ang mga executive ng Nans Group na nagtipon dito ngayong gabi. Nagsalita ng malanggalang, walang respeto, at ininsulto ang lahat. Higit pa rito, gustong magpanggap bilang pinuno ng Nans Group. Gusto niyang linisin ang lugar. Ang yabang. Dapat siyang pausahan. Tama si Miss Liu. Ganito nga ang nangyari, Fangbo. Ngayon, kayo na ang magdedesisyon. Kayong dalawa ang magpapasya. Sage. Ang galing-galing ninyo talaga. Hindi ako gaano magaling, pero may konting talento sa pagkokontrol ng sitwasyon. Salamat sa papuri, Fangbo. Papuri. Mamamatay kayong lahat ngayong gabi. Fangbo. Tumahimik ka. Gusto mo bang isama ang lahat sa kapahamakan? Ayoko pang mamatay. Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo pwedeng tawaging Fangbo. Ikaw ang may kapal na mukha. Fangbo, ikaw, bulag ka rin pala. Umalis ka diyan. Ay nako. Lumapit na si Fangbo. Ikaw, baka madamay pa ako. Tumahimik ka. Ang ingay mo. Huwag ka nang magsalita. Baka hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Shijia, ikaw pala? Sino ba talaga siya? Fang Yu, nakikilala sa inyo, Miss. Ang grupo ni Miss. Baka si Shenmi ang babaeng iyon mula sa pamilya Shen. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi, impossible ito. Miss, nahuli ako ng konti. Nainsulto kayo. Parusahan ninyo ako. Kung mas maaga kang dumating, hindi ko malalaman na ganito na kalala ang Nans Group. Ganito na pala kalala ang Nans Group. Maupo po kayo. Ngayong gabi, isa-isahin kong haharapin ang lahat ng nanlight kay Miss. Fangbo, baka nagkakamali kayo. Bagamat Shen ang apelido ni Shenmi, siya ay isang ulila na walang magulang at walang mapagkakatiwalaan. Paano siya magkakaugnay sa inyo? Liu Yuntang, tumahimik ka. Dad, bakit? Walang hiya. Lumuhod ka. Dad, hindi mo ako sinaktan mula noong bata ako. Para lang sa babaeng ito, sinaktan mo ako. Huwag kang magsalita, anak na masama. Gumawa ka ng malaking gulo. Alam mo ba? Ako, Anak na suwail, lumuhod ka at humingi ng tawad. Tiyo, sobra naman ang sinasabi mo. Kayo, wala kayong alam. Alam ba ninyo kung sino siya? Siya ang bagong presidente ng South Lake Group. Si Shenmi. Naku.
Yun pala, siya ang bagong presidente. Diyos ko. Ano? Ayoko maniwala. Niloloko ninyo ako. Anak, nakatawag din ako. Pakikinggan mo ako. Kailangan mong bawiin si Shenmi. Sabi ng guard. Siya si President Shen ng South Lake Group. Patawarin mo ako, President Shen. Pakiusap, tingnan mo ang mga taon kong. Naglingkod sa South Lake Group, handang mamatay, palayain mo na ako. President Shen, isa pa, kami ang mga matagal ng empleyado ng South Lake Group. Nagbigay ng buong puso at pawis para sa kumpanya. Mahabag ka naman. Mahabag ka, President Shen. Vice President Liu, napakababa ng tingin mo sa sarili. Sa South Lake Group, ikaw ang may pinakamalaking kapangyarihan, di ba? Ay, hindi ako nangangahas. Sa tingin ko, nakakahas ka naman. Ang anak mong si Liu Yuntang, alam na may relasyon ang lalaki. Nakipag-ugnayan pa rin kasama si Luboyan para agawin ang aking bahay. Ito ang una. May ganoong pangyayari pala, ang pamilya ni Liu Yuntang. Ay kilalang pamilya, pero gumawa ng napakababang bagay. Ibabalik ko ang bahay at pwede pa kitang bilhan ng isa pang bahay. Ang bahay ko, hindi ko ibibigay sa iba. Pero, kung hindi ako ang nandito ngayon, wala ang katayuan ko bilang presidente ng South Lake Group. Ano ang gagawin mo? Gagamitin mo ang kapangyarihan mo para pilitin ako. Bilang anak mo, nakipagsabwatan pa siya sa mga mataas na opisyal ng South Lake Group para pahirapan ako. At hayagang nagnais na patayin ako. Ito ang pangalawa. Dalhin ninyo rito ang walang hiya na batang ito. Paluhurin siya. President Shen, itong anak na masama ay nasa kamay mo. Tatay, Vice President Liu, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, paano mo siya paparusahan? Ang pamilya Liu, napakalakas ng impluensya. Papadala ko siya sa malalayong lugar para magturo, bilang pambayad sa kasalanan niya sa buhay. Tatay, hindi ako pwedeng pumunta. Tumigil ka na, ito na ang pinakamabuting kalalabasan. Ang wakas, hindi ganon kasimple ang mga bagay. Nalutas na ang usapin ni Liu Yuntang. At pangatlo, ito ang pinakamahalagang bagay. Gusto kong itanong sa iyo. Tumayo muna kayo, hindi naman ito panahon ng feudalismo. Hindi kailangang lumuhod, gusto kong itanong sa inyong lahat. Ang Nance Group ba ay naging pag-aari na ng pamilya Liu? Boss Shen Nancy Group, ako sa Nancy Group, ay tapat na tapa. Kayo, may sasabihin ba kayo? Boss Shen, ang lahat ng nangyari ngayong gabi ay isang pagkakamali. Pagkakamali. Lahat ay pagkakamali, ang lahat ng away ngayong gabi ay dahil kay Miss Liu, kami ay nandito lang para gumana ng maayos ang venue kaya napilitan na tumayo sa tabi niya. Boss Shen, pero kahit hindi namin alam. Hindi rin kami walang kasalanan, handa akong magbayad. Dalhin ang regalo ko para kay Boss Shen. Ito ay birding at lila na Jedi na Mandarin Doc, napakamahal. Ilang milyon pa ang mababa. Ilang milyon pa ba? Hindi ko alam. Ang financial director ng NANS ay makakapagbigay ng ganitong mamahaling regalo. Sa totoo lang, sa pag-upo ni Boss Shen. Ay, hana ko, ang mga ganitong pastabaw sa NANS Group. Sana naman Boss Shen, sa aking tapat na puso. Patawarin mo ako, naway magtipon at mag-ingat ka ng yaman. Lahat ng yaman ay dumating. May regalo din ako para kay Boss Shen. Dalhin mo na. Grabe ang ganda. Ang Nancy ay puno ng mga natatanging tao. Itong corona ng Nancy Group ay corona ni Queen Mary. Binili mula sa Britain, simbolo ng rurok ng kapangyarihan. Naway pangunahan ni Boss Shen ang Nancy patungo sa rurok ng mundo. Dalhin na ang mga bagay at ang akin din. Ito ay Patek Philippe para kay Boss Shen. Naway sa bawat sandali ay maayos at matagumpay. Nancy Group. Naku, akala ko peking ginseng, ibinigay ko kay Directors Hang ngayon. Maganda itong labanos. Ito ay 1,000 taong ginseng, napakabihira. Mas mahalaga kaysa sa kanilang mga regalo. Ganoon ba, Luboyan, sabihin mo, ito ba ay labanos? O ginseng? Xiaomi, Sampalin, Xiaomi ba ang tawag mo? Tatanungin kita ulit, ito ba ay labanos o ginseng? ito ay ginseng. Sampalin pa. Huling tanong ko na ito, labanos ba o ginseng? Ito ay labanos. Sasabihin ko sa iyo. Ito, ginseng ito.
Tingnan mong mabuti, kayong mga Lu ay hindi karapat-dapat sa akin. Itapon ninyo siya. Xiaomi, Xiaomi. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Xiaomi, Xiaomi ikaw. Tunay kitang minamahal, Xiaomi. Mga Ginoo, napakasaya ba ninyo sa mga regalong inyong dala? Dapat kayong lahat mamatay. Napakapalabiro ninyo. Jishen, napakalamig ng biro mo. Jishen, ang regalong ito, ay nadaya ako ni Luboyan. Susundan ko ito, siguradong hindi mas mababa sa 1,000 taong ginseng. Ako, hindi kailanman nagbibiro. Jishen, ano ang ibig niyong sabihin? Ang literal na kahulugan. Shenmi, talagang tanga ka. Binigyan ng mukha ayaw pa. Jishen, medyo pinipilit ninyo kami. Hindi ko naman talaga sinasabing mamatay kayo. Dahil ako ay mabuting mga may sumusunod sa batas. Nang gusto nyo. Patayin ako, mas malakas pa kayo kaysa rito. Ganito na lang, kayong apat ay magbaba ng isang antas, ang trabaho ninyo. Ay, hanap ay, Impossible. hindi pwede. Hindi ako sang-ayon, Jishen, sila ay nagbigay ng malaking kontribusyon. Sa kumpanya, hindi naman dahil lang sa ilang pagtatalo, mawawala ang dekada nilang pagsisikap. At masisira, makakaapekto ito sa moral, itong si Jishen ay medyo bata pa at babae pa. Sa pamamahala ng kumpanya, tila wala siyang alam. Nanganganib ang Nanzi Group, baka humina na. Kung ganon, sasabihin ko sa inyo. Ano ang kasalanan ninyo? Ang mga regalong ito, napakamahal lahat. Baka, dahil masyadong mahal ang aming regalo, ay sisihin kami ni Jishen, walang ganoong dahilan. Kung ganon, baka isiping si Jishen ay sinasadya lang manggulo. Tama. Totoo, dahil masyadong mahal ang regalo ninyo. Ano? Mukhang baliw siya. Vice President Liu, tanong ko lang, magkano ang sahod? Ng mga executive ng Nance Group. 2 milyon. Dagdag pa ang performance bonus at stock options. Tama na, wag na. Naiintindihan nyo, ang katiwalian kahit saan ay kasuklam-suklam. Kung magsasalita kayo ng kontra, hindi ako titigil hanggang sa makamit ang hustisya. Hindi ko inakalang ganito katalino ang masamang babae na ito. Pero, Boss Shen, kahit ganun, parang masyadong mabigat. Ang parusa mo, lahat ng narito, ay mahahalagang bahagi ng Nanzi Group. Kung hindi sila makikipagtulungan, baka magkagulo. Tama si Boss Liu. Kung ipipilit mo ito, Boss Shen, wala akong magagawa kundi ang lumaban hanggang sa dulo. Alis ako sa Nance Group. Magkakagulo ang Finance Department. Tulad ni Director Lin, ako rin. Sige, dalhin ang resignation, pirmahan niya. Boss Shen, huwag. Boss Shen, sisirain mo ang kumpanya. Nagmamagaling lang. Tingnan natin kung paano ka. Magmamakaawa sa akin. Dalhin ang mga sertipiko ko. Ito ang pinakamataas na CA certification sa buong mundo. Nakuha ko ito noong nag-aaral pa ako. Mula ngayon, ako na ang bubuhay sa lahat ng gawain sa Finance Department. Ano, may ganito pala si Boss Shen. Grabe, meron pa siyang ganoong mahirap na sertipiko. Mukhang hindi lang siya. Magandang mukha. Gusto niyo bang magpirma? Ako, pipirma ako. Di ako naniniwalang perpekto ka. Ingatan mo ang agreement. Boss Shen, huwag kang padalos-dalos. Dalhin lahat ng sertipiko ko. Ito, ang level is a Human Resource Management Certification. Meron pa talaga. Ang galing pala talaga ni Boss Shen. Ito, ang International Accounting Qualification. Ito naman, Project Management Certification. Marami pa ako. Gusto niyo bang makita? Kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makakaganito. Kasalanan namin. Tumigil kayo. Tumigil kayo. Boss Shen, hindi namin matatanggi ang galing mo, pero teorya lang yan. Hindi sapat yan para pamahalaan ang isang kumpanya. Vice President Liu, huwag kang mag-alala. Noong nag-aral pa si Miss, nakapagtatag na siya ng malaking kumpanya. Isa na ito sa top 100 sa bansa. Ano? Siya pala ang nasa likod ng yan? Vice President Liu, sasabay ka ba? Kuya Fang, kunin mo ang kontrata. Sandali. May pag-asa na, Shenmi, dahil ayaw mong sumunod. Huwag mong sisihin ako. Ate, ang tapang mo. Gusto mo pang palayasin. Ang bayani ng Nanshi Group. Nakita ko na po ang lola. Lola, ako po. Tumigil ka. Impyerno ka. Gusto mo bang wasakin ang pundasyon ng Shen family?
Lola, kayo po. Tumigil ka. Wala kang karapatang magsalita sa akin. Matigas ang ulo niya. At ikaw naman ay tumutulong sa masama. Dapat kang mamatay. Sa tingin ko, ikaw ang dapat magpahinga sa bahay. Lola, si Kuya Fang ay direct ang kamag-anak ng Shen family. Mag-ingat po kayo sa sinasabi ninyo. Tinuturuan mo ako. Punyeta kang babae. Lola, iginagalang ko kayo bilang nakatatanda. Hindi ko po kayo pag-usapan. Ngunit sa mga usapin ng Nancy Group, wala kayong karapatang makialam. Sumasagot ka na sa akin. Xiaomi, bilang tagapagmana ng Nancy Group, ikaw ay nagpapakawala at nag-isa ang desisyon. Dahil sa isang walang kwenta, sinira mo ang kasunduan sa pamilya Si at inilagay ang Shen family sa mahirap na sitwasyon. Akala mo ba, ang Shen family ay sa'yo lang? Maganda ang sinabi mo. Ngayon, wala kang karapatang magtanggal ng kahit sino sa kumpanya. Salamat po, Lola, sa pagtulong sa amin. Lola Shen, pinapunta pa ako ni President Shen sa probinsya para magturo. Pakiusap, tulungan ninyo po ako, Lola Shen. Ikaw si Yuntang, di ba? Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa iyo. Vice President Liu, ang hinihingi ninyong pag-isip, pumayag ako. Mula ngayon, si Yuntang ang magiging kasintahan ni Chao Yi na Shen family. Ano, may ganoong kasunduan pala ang tatay ko at si Lola? Lola, si Miss Shen ay mag-asawa rin balang araw. Sa panahong iyon, ang Nancy Group ay hindi na magiging Shen. Sa tingin mo, ano ang dapat gawin? Kunin ang kapangyarihan. Alam ko kung sino ang gusto ninyo sa puso ninyo sa loob ng maraming taon. Gagamitin ko ang aking mga koneksyon sa Nancy sa mga taong ito para itaas si Young Master Shen. Ano ang kondisyon? Pakasalan ng anak kong si Yuntang si Young Master Shen. Ang magiging anak nila ay maaari ring magmana ng Nancy. Ay, talagang malayo ang iniisip ni Lola. Lola, determinado na po ba kayong protektahan sila? Hindi lang sila ang aking ipagtatanggol, kundi pati na rin ang posisyon mo bilang C ng Nance Group ay aking babawin. Ang kumpanyang ito ay mananatiling pagmamay-ari ng pamilyang Shen. Boyan, kamusta ka na? Shenmi, talagang masama ang ugali niyang tao. Ang bagong presidente ng Nance International. Nga, Ay naku. Sabi ko na nga ba, si Ji Shen ay may magandang aura. kayo naman, sinuway pa siya. Kung hindi, nakakuha na sana ako ng job offer mula sa Nancy Group. Sa tulong ni Ji Shen, siguradong makakakuha ako ng magandang trabaho. Ngayon, ano na? Ay, Sigs na, umuwi na tayo. Pinatawad na niya ako minsan. Ang mga nasa loob na sumuway sa kanya, hindi ko alam ang mangyayari. Na, sandali, sinabi mong pinatawad ka niya? AMM. Ay, ibig sabihin, may nararamdaman pa rin siya para sa iyo. Iyak iyan. Isipin mo sa mga tao niyang nasa ibang bansa. Bawat buwan ay may padala siya sa iyo. Paano bigla na lang mawawala yun? Ayan, dumating na ang ating pagkakataon. Totoo nga pala ito. Ang Nance Group ay ibinigay sa akin ng aking ama. Ikaw, isang babae lang, ano ang magagawa mo? Mas mabuting ibigay mo ito kay Chao Yi. Ate, kahit gaano ka kagaling, ang kumpanya ay dapat ipasa sa lalaki. Mukhang inaamin mo na ikaw ay isang walang kwentang tao. Ikaw, Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa walang saysay na pagtatalo. tama po, Lola. Ako ay walang kwenta. Pero ang mga kasama ko ay hindi. Tama po ba ako, Vice Presidente Liu? Siyempre, kung si Ji Shenyi ay magiging CEO ng kumpanya, ako ay handang maglingkod kay Ji Shenyi upang muling pagyamanin ang Nancy Group. Mabuti. Ako ay handang sumuporta kay Vice Presidente Liu. Kami ay handang sumuporta kay Vice Presidente Liu. Naiintindihan mo na ba? Grabe naman. Walang awa at walang dangal. Ang Nancy Group ay tinatag ng ama ng binibini. Kayong mga ito ay nagtutulungan upang agawin ang kapangyarihan. Ang pag-aari ng pamilyang Shen ay dapat manatili sa pamilyang Shen. Hindi ko inaasahan na sa isang iglap ako ay magiging mas mataas pa kaysa kay Shenmi. Matalino po si Lola. Isuko ang company seal at bumalik ka sa ibang bansa. Hindi ako sang-ayon. Hindi ko inaasahan na dumating ka pala, GC. Bakit parang pamilyar sa akin ang taong ito? Sa wakas ay nakabalik ka na. Young Master C.
Alam namin na walang dahilan ang pag-urong ng kasunduang ito sa kasal. Nakakahiya ito sa pamilya C at hindi namin ito palalampasin. Ngayon pa lang, palalayasin ko na siya sa Nans Group. Mga tauhan, dakpin si Shenmi. Hinto. Lola, hindi po kailangang mag-alala. Ang pagpunta ko rito ngayon ay upang humingi ng kamay ni Emma Shen. Lola, ano ang gagawin natin? Ginoong si, hindi pa tayo nagkikita, bigla na lang kayong magpapakasal. Medyo biglaan naman ito, di ba? Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo alam ang kabutihang loob. Shenmi, talagang naghahanap ka ng sarili mong kapahamakan. MS Shen, ipinahiya mo ng hayagan si Young Master C. Talagang hindi ka angkop na maging leader ng Nanzi Group. Little General Manager Shen, paano mo masasabi iyon kay Young Master C? Shen, talagang napakawalang galang mo. Kahit bumalik si General Manager Shen, hindi na siya maliligtas. Shu, kamusta? Shenmi, Maaari ko bang anyayahan si Emma Shen na kumain ng magkasama? pwede, pero kailangan kong ayusin muna ang mga bagay na ito. Pakiusap, makipagtulungan kayong lahat. Ayaw kong mag-aksaya ng oras. Ano, ganito si Shenmi, at hindi pa nagalit si Young Master C. Shenmi, ang mga bagay sa kumpanya. Huwag mo nang intindihin. Samahan mo muna si Young Master C. Hindi ko iiwan ang Nans Group. Ikaw, Magaling naman talaga si Little General Manager Shen. At ngayon ay sinusuportahan pa ni Young Master C. Ako mismo ang magbibitiw, tuparin ang kasunduan. Pakiusap, Little General Manager Shen, huwag mo akong ipagpawal sa industriya. Bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. Director Kang, Vice President Liu, salamat sa inyong pagsuporta. Inatanggap ko na ang kapalaran ko. Umalis na kayo. Mayroon pa bang iba? kami, handa rin kaming umalis. Pakiusap, Little General Manager Shen, patawarin mo kami. Ako si Linji, kusang magbibitiw. Sana'y patawarin ako ni Little General Manager Shen. Ako si Zhao Mingqiao, handang magbitiw. Sana'y patawarin ako ni Little General Manager Shen. Si Zhang Gaohui, kusang magbibitiw. Pakiusap, Little General Manager Shen, maging mabait ka. Shenmi, sobra ka na. Uncle Fang, ayusin mo muna ang mga bagay na ito. Ang iba, pagbalik ko na lang ang aasikasuhin. Opo, miss. Ginoong si, tuloy po kayo. Tuloy. Xiaomi, patawarin mo na ako. Isipin mo na lang, naisalba kita noon. Patawarin mo na ako ngayon. Nga, mag-asawa kayo. Mag-away man, magbati rin. Huwag mong isipin ng labis. Manang, ikaw ang mahal ng kuya ko. Tama, Xiaomi. Anak, ay naku, okay ka lang ba? Xiaomi, halika tingnan mo si Ayan. Xiaomi, ang lupit mo naman. Nga, Xiaomi, boyfriend mo si Ayan, paano ka makakasama ng ibang lalaki? Lupit, karapat dapat ba kayong magsabi niyan? Xiaomi. Xiaomi. Ma, umalis na si Xiaomi. Lola, ano na ang gagawin natin? Ginang. Kapag ikinasal na si Miss Shen kay Ginoong Si, wala nang makakapigil. Baka maghiganti sila sa huli. Ako, okay lang. Pero kayo, isa lang ang apo niyong lalaki. Wala akong magagawa, kundi maging brutal. Yung walang kwentang lalaking hinanap ni Shenmi noon, hanapin mo siya. Bakit mo ako gustong pakasalan? Sa lakas ng pamilya ninyong si, madali lang. Maghanap ng angkop na asawa. Walang sapat na kapalit ang utang na loob sa pagligtas ng buhay. Kaya ang sarili ko na lang ang iaalay. Utang na loob sa pagligtas ng buhay. Lanan. Saklolo. Kaya, dahil sa pagligtas ko sa'yo noong bata pa tayo, Hindi lang iyon. hindi mo kailangang isipin ng labis. Kusang reaksyon lang iyon noon. Ginoong si, kung lalapit ka pa ng lalo. Gusto mo kita sa harassment. Kung ayaw mo ng pasasalamat, ako naman ang hihingi sa'yo.
Salamat sa tulong mo kanina. Lanan, Kaya ko namang ayusin mag-isa. Shu, may problema sa bahay. Umuwi ka agad. sige, paparating na. Tulong. Dalhin mo siya sa ospital. Ito ang panggamot. Sige, gagawin ko yan. Ikaw, Nagmamadali ka ba? ninakawan niya ako ng bahay at niloko pa ang puso ko. Pinagsilbihan ko siya ng ilang taon, hindi ko na to matitiis. Kailangan mo ba ng tulong? Ako ang maghihiganti. Noon, may mga takot pa ako. Ngayon, hindi naman ako nag-black belt sa taekwondo para sa wala. Sige. 10 minuto. Pag hindi ka lumabas, papasok ako. 10 minuto, sapat na iyon. Ma, ang sakit. Ang puta niyang Shenmi na yon. Nagkutsaba pa sila ng kerida niya. Grabe ang ginawa nila sa anak ko. Tita, mag-ingat ka. Si Bossy at si Shenmi, hindi natin sila pwedeng bastusin. Ano, maririnig pa ba niya to dito? Pag pinakasalan mo na ang putang Shenmi na yan, ayusin ko talaga siya. Ma. Sumang-ayon na ang matandang Shen na tulungan ako. Anak, kailangan mong tulungan ako ng buong buo. Ang yaman-yaman ng pamilyang Shen. Dumating na si Boss Shen. Tita, paalisin mo na si kuya para salubungin siya. Baka naman, dahil gabi na't nagpunta siya dito, gusto niyang makipagbalikan kay kuya. Alam ko kung ano ang iniisip niya, pero hinayaan niya lang nabugbugin ng lalaking yon si kuya mo. At ininsulto pa tayo, paano natin ito palalampasin? Hindi pwedeng ganun na lang. Tama, dapat siyang turuan ng leksyon. Pag pumasok siya rito, baka tayo pa ang apihin niya. Ako ang kausapin siya. Sasama ako. Nasaan si Luboyan? Ngayon ka pa magsosorry. Huli na ang lahat. Sorry. Hindi ba't narito ka upang humingi ng tawad at magmakaawa kay Ayan? Sasabihin ko sa'yo, mahigpit ang patakaran ng pamilyang Lu kung gusto mong maging manugang ng pamilyang Lu. Dapat may seryosong paghingi ng tawad. Anong klaseng paghingi ng tawad ang gusto mo? Siyempre, share sa Nancy Group. Tama. Kung hindi, hindi ka papayagan ni tita na pumasok. Sayang naman yun. Mabuti naman at alam mo, tulad mo, malabo sa ibang lalaki, walang respeto sa biyenan. At walang puso sa asawa. Sa sinaunang panahon, malaking kasalanan yan. Mukhang ang mga magulang mo, hindi ka tinuruan ng mabuti. Nagpakababa ka ng kusa, AM. Kung hindi lang dahil sa pag-apologize mo ng ganitong hating gabi, hindi kita sasalubungin. Sayang naman. Hindi ako nandito para mag-apologize. Ano nang sinabi mo? Mag-apologize ka na lang. Hindi nakakahiya yon sa nakatatanda. May problema ba sa tenga ninyo? Lumapit ka, sasabihin ko sa'yo. Matanda ka na, wala ka ng silbi. Huwag mong husgahan ang mga magulang ko. Makakapaghasik ka ng gulo. Sasabihin ko sa'yo, ako. Ano nang ako? Hindi mo ba gusto? Napakasalan ako ni Luboyan? Ay, makakapaghasik ka ng gulo sa nanay ko? Nakalimutan mo na yung pagtulong ko sa'yo noon? Nandito ako ngayon para bayaran ang pagtulong mo sa akin noon. Mag-apologize ka agad sa nanay ko. Ang kapal talaga ng mukha ng pamilya ninyo. Umalis ka sa harap ko. Yang babae na yan, sasaktan mo ang gamit ko. Gamit mo. Ito, regalo ko kay Luboyan. Ito, binili ko rin. Ito rin. Tumigil ka. Pigilan niyo siya. Ikaw, traitor ka.
bakit hindi mo sabihin ang totoo? Oo naman, ikaw na kasi. Anong ibig mong sabihin? Nga naman, yung traidor na tulad mo, hindi mag-aabot ng tulong sa iba. Ang totoo noon, alam ko na, lahat ng kinuha mo sa akin, ibabalik ko, ang bahay. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado para mabawi. At kayo, kung lalapitan niyo pa ako, huwag niyo akong sisihin kung magiging masama ang loob ko. Ito, binili ko rin. Tawagan si Lola Shen. Yang babaeng yan, dapat takasalan niya. Gagantihan ko siya ng husto. Unasan mo. Kasalanan ko, bulag ako. Hindi ko nakilala ang tunay mong pagkatao. Kaya, papayag ka ba sa proposal ko? Ang pag-aasawa ay hindi laro, Ginoong Si. Naiintindihan ko na. Bigyan kita ng ilang araw para mag-isip. Paalam. Magmaneho. Bumalik tayo sa bahay ng Shen. Uminom ka ng tubig. Ate Lee, medyo pagod na ako. Mauna na akong maghilamos. Atli, nainom na ba? Sumunod sa utos mo, nainom na. Mabuti naman. Yung si Lubo yan, malapit na sigurong dumating. Shenmei, tadhana nating magkasama. Lola, kung malaman ito ni Tio, Anong ikakatakot? Hindi ba niya ako kilalang ina? Walang awa sa lalaki. Yung Shenmi, hindi ba gusto niya si Lubo yan? Tinutulungan lang natin siya. hindi rin tatanggapin ng pamilya Shen ang isang babae na nawalan ng dangal. Pero tama ka, huwag tayong mag-iwan ng ebidensya. Atli, kapag pumasok na yung lalaki, umalis ka na. Sage. Hintayin mo ako rito. Hay, yun. Handa na lahat. Pumasok ka na lang. Bilisan mo. Mukhang kailangan hintayin munang umalis yung malas na yun. Shen. Shenmei, anong nangyari sa'yo? Hayop. Shenmei. Dadalin kita sa kama. Shenmei, magising ka. Ikaw. Bakit hindi pa lumalabas ang boss? Maagang-maaga pa. Tinawag mo kami para mahuli sa akto. Wala kaming dangal sa pamilya Shen. Nagkaroon pa ng ganito. Sana naman ang pamilya Si. Sa pagmamahal kong ito.
Patawarin kami sa pagkakataong ito. Pero ang pamilya namin, Nakipaghiwalay na sa inyo dati. Pero hindi tumigil si Ginoong Si. ngayon ipinakita ko sa inyo na hindi ayaw ng pamilya siya na magpakasal. Kundi magulo ang buhay ng apo kong babae. Hindi siya karapat-dapat sa pamilya ninyo. Nandito na kayo. Tingnan nyo na. Shenmi, tingnan natin kung paano ka makalusot ngayon. Matandang ginang, nasa kwarto sila. Mauna na ako. Sage. Aray, Aso ka ba? bakit ka nasa kama ko? Sasabihin ko sa'yo, kahit ganito hindi kita pakakasalan. Nakuha mo ang aking katawan, pero hindi mo makuha ang aking puso. Mauna na akong maligo. Ako ang nanligaw sa kanya kagabi kaya. May problema sa tubig. Hindi, kailangan kong malaman ang totoo. Ayos ka talaga, puta. Sinira mo ang pangalan ng Camilla Shen. Lola, ano ba ang pinagagawa mo ngayong umaga? Kung ngayon ay, hindi mo ako bigyan ng paliwanag, huwag kang magalit. Nakita nyo na, ganyan talaga siya. Isang mababang uri. Ganyan ang pakikipag-usap niya sa akin, Lola. Hindi ako nagsasalita ng walang basehan. Hindi mo naintindihan ang sitwasyon. Bigla ka na lang nanampal. Sino ba ang matatanggap iyon? Kapag may magnanakaw, hulihin ang ninakaw. Kapag may nangangaliwa, hulihin ang kasabwat. Dapat mo bang malaman ang buong katotohanan? Medyo nagmamadali lang si Lola. Buksan mo ang pinto. Sino ba ang lalaking kasama mo kagabi? Sa kalokohan mo. Buksan mo ang pinto. Tatay. Nanay. Bakit kayo nandito? Bakit siya? Bakit ka nandito? Tito, tita, huwag kayong magkamisip. Ganoon na ang iniisip nyo. Si Xiaomi ang aking nobya, kanina sinabi mo. Bakit ako? Ang ibig sabihin, may iba pa ba? Ikaw talagang malanghiya. May karapatan ka pa. Mga taong puno ng masamang balak, kung gagawa ka ng aksyon, baka lalo ka lang pagsismisan sa labas. Tingnan mo ang nanay mo. Nanay, Ang mabuting manugang ko. Sino ang sinasabi mong walang hiya? Sinasabi mo bang ang pamilya si ay walang hiya? Wala akong sinabi, Ginang Si, sasabihin ko sa iyo. Huwag kang magpadala. Sa itsura ni Xiaomi na bata. nga, Ginang Si, ang dahilan kung bakit noon. Kinansela ni Shenmi ang kasal sa pamilya si ay dahil may iba. Siyang lalaki sa puso. Ang lalaking iyon ay si Luboyan. Kaya sinabi mo na noon yon, hindi ngayon. Nakikipag-usap ako kay Lola Shen. Kailan pa? Naging karapatan ng isang dayuhan na makialam. Hindi dayuhan si Yuntang. Magpapakasal siya sa pamilya Shen. Ibig sabihin hindi pa siya kasal. Hindi pa kasal sa pamilya Shen. Nakikialam na sa mga bagay ng pamilya Shen. Walang pinag-aralan. Bilang isang matanda, napakasakit na mga sinabi mo. GNGC. Sobrang sama. Narito ako upang suportahan si Xiaomi. Hindi para magbigay ng hastisya. Baka matagal nang naghihintay si Xiaomi. Hindi ko alam kung gising na siya, pero basta kami ay magkasama sa kama, tapos na ang misyon. Maayos talaga ang pag-asikaso ni Lola Shen. Palaging bukas ang pinto para sa akin. Ganyan talaga ang nanay ko. Mahilig mang asar. Nakakatawa pa sa'yo, nakakahiya. Maagang maaga, nagdrama ka ng ganito. Para lang mapahiya ako, di ba? Kalokohan. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Kalokohan. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Ate, paano mo nasabihan ng ganyan si Lola? Grabe ang pagbibintang mo. Hindi naman siguro gagawa ng ganoong kasuklam-suklam na bagay ang pamilya Shen, di ba? Lola, nahuli ko ako. Nainom na ba ni Xiaomi ang gamot?
Ikaw nga talaga. Ikaw, kayong dalawa. Magpalit muna kayo ng damit. CJ, Ano pa ang masasabi ninyo? Anong sasabihin? Iniisip ko lang, ayaw mo naman pakasal kay GC, di ba? Balita ko gusto mo yung siluboyan. Kaya tinulungan kita. Ako pa ang sisisihin mo. Ayos ka, walang hiya kang matandang babae. Ikaw. Hindi pa ako nakakita ng taong kasing walang hiya mo. Gagawin ang lahat, kahit sirain ang sarili. At ang danga ng sariling apo. Ngayon, ako ang magpaparusa sa'yo. Ituturo ko sa'yo kung paano maging tao. Alam mo na ba ang mali? Sinasaktan mo pa ako. Ayaw pang aminin. Kayong dalawa, patay ba kayo? Bakit di nyo siya hinila pababa? Nakikialam pa kayo sa usapin ng pamilya si. Lola, mga walang kwenta kayong lahat. Lola, Lola. Xiaomi, huwag kang magkakamali, sa totoo lang, si Tita ay mabait at maamo. Ngayon lang talaga, hindi na niya matiis ang pag-aapi nila. Tita, okay lang ba ang kamay mo? Medyo masakit, huwag mo nang sabihin. Ang kapal talaga ng mukha ng lola mo. Bakit hindi pa umuwi ang kuya ko? Baka naman, may nangyari. Anong pwedeng mangyari? Hintayin mo na lang ang mabuting balita. Sabi ko na, siguradong nagtagumpay. Sagutin mo na, tita. Sagutin mo na, mahal. Ano ba ang nagmamadali? Hello, anak. Hello, sino po ito? Kaanak po ba kayo ng ginoong ito? Ako si. Sino ka? Ito po ang Kangyoan Hospital. Naaksidente ang may-ari ng telepono at nasa emergency room. Pumunta na po kayo rito. Ano? Impossible yan. Ate Lan, anong nangyari? Naaksidente si Boyan. Lola. Tapos na kayo. Kapag may nangyari sa lola ko, Emergency Center. wala namang malubha sa pasyente. Gasgas lang. Baka nagkaroon lang ng emergency shock. Marunong ka bang mag-diagnose? Nahimatay na nga. Sabi mo, wala namang malubha. Ano ba ang sinasabi mo? Ito ang pinakarespetadong prop source sa aming ospital. Kakaiba. Unang bisis kong makakita ng taong umaasam na may mangyaring masama sa kanilang mahal sa buhay. Napakabuti mong anak. Kung wala ng problema, umalis na tayo. Ang sakit. Yang gagong yan. Di ko yan isusuot. Lola, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Mga walang kwentang tukayo. Lola, sobrang natakot talaga ako kanina. Lola, pamilya si Yun. Kapag nakipag-away ako kay Shani, apos na talaga tayo. AMM. Junji, pumunta ka na sa ospital. Nainsulto ako. Ayoko nang mabuhay. Sabihin mo, ano ang ginawa mo kay Ayan namin? Ikaw ang dahilan kung bakit siya nasa ospital. Mukha ikaw yung punot dulo ng kasamaan. Ang puno. At sino ka naman? Paalala ko sa inyo, kapag may nangyari kay Ayan namin, babayaran ninyo ang lahat. Sa buong buhay ko, di pa ako nakarinig ng taong nagsalita sa akin ng ganyan. Mahal, mukha ba akong madaling apihin? Hindi. Alagang, mukha kang matapang na tigre. Ano nang sinabi mo? Mahal kong asawa, pinupuri kita. Dapat ba tayong magtulungan laban sa kanila? Pag-uwi ko, ako naman ang harap sa'yo. Ganito dapat ang trato sa lalaki, sa susunod. Kahit bugbugin mo si Xiaoyu,
Wala akong pakialam. O nga pala. Anong nangyari sa anak mo? Naaksidente ang anak ko. Nasa emergency room ngayon. Ako ang nakabangga sa anak mo. Hindi. Si Xiaomi ang nakabangga. Kahit hindi direktang kasalanan, may kinalaman ka pa rin. Dapat magsumbong ka sa pulis, ipakulong mo ang sarili mo, dahil ikaw. Sa bawat hinga mo. May isang taong namamatay sa kakulangan ng hangin. Isa kang mamamatay tao. Mapanlinlang ka lang, ginagamit mo lang ang natutunan mo. Papa, Mama. Kayo ang pamilya si. Sa susunod, ako na ang biyena ni Xiaomi. Kung gusto mo siyang apihin, tanungin mo muna kung papayag ako. Tita. Tigilan mo na yan, tita. Saan ang pamilya ni Luboyan? Nandito kami. Ingat ka, tita. Masamang gawa, masamang ganti. Papa, Mama. Papa, Mama. Xiaomi. Tingnan nga kita ng maayos, anak. Nagtis ka, anak. Ma! Bakit kayo bumalik? Kung hindi sinabi ni Ginoong Fang, hindi namin malalaman ang nangyari. Hanggang kailan mo ba? Itatago sa amin to? Kaya kong solusyonan ito. Alam kong kaya mo, pero habang nandito kami, bata ka pa rin. Ang sarap sa puso. Ang saya-saya ng pamilyang to. Tito, tita. Ako si Shu. Sige na, huwag nang pagtawanan ang magulang ni Xiaomi. Mabait naman si ate. Alam naman natin yan. Talagang magkaugnay tayo. Tingnan mo ang dalawang to. Nagkita't nagkita ulit. Nga. Si Xiaomi at si Xiaoyu. Bagay na bagay. Inaasahan ko na magkaroon na ng apo. Ma! Ito, tingnan mo, magpapakamatay si Lola. Kapag nalaman kong kayo ang nag-utos sa likod, matitigil ang lahat ng suportang pinansyal sa pamilya nyo. Ito, totoo pa lang, yung kasabihang, pag binigyan mo ng isang salok ng bigas, magiging kaaway mo pa. Ara na. Bilis-bilis. Lola, ayoko nang mabuhay. Lola, wag kang mamatay. Lola. Ma, ano ba yan? Bumaba ka. Nakakahiya na talaga ako. Kahit sino na lang basta-basta na lang sa akin. Sa buong buhay ko, paulit-ulit. Ngayon lang ako napasok sa ospital dahil sa bugbog. Sayang nga, di mo ako na-meet noon. Anong kapalaran ko to? Ma, bumaba ka na. Paano kung may mangyari? Sige, bababa ko. Pero ililipat mo ang shares mo sa kumpanya. Kay Xiaoyi. Ma, to lahat ay pinaghirapan. Ni Jongkian, paano mo ipagkakait sa kanya? Impossible yan. Tumahimik ka. Ikaw ang malas, nag-anak ka pa ng malas. Paano ka magpapatuloy ng lahi ng pamilya Shen? Dapat hiwalayan ka ni Jongkian. Ma, tama na. Bukod sa shares, paalisin mo rin yung si Shenmi sa bahay. Kung hindi, maghihiwalay na tayo. Talon ako dito. Magdesisyon ka na. Bibilang ako ng 3. Ma, pasensya na, di ko magagawa. Ama ako ni Xiaomi. Responsibilidad kong protektahan siya. Alam ko na. Lahat ng nangyari. Ikaw, Lola, kailangan mo ba ng kulong? Mukhang mahigpit ang hawak niya. Gusto mo bang tulungan ko siyang bitawan? Tita, di maganda to. Kaya ng nanay ko ang kahit ano. Huwag niyo kong takutin, di ako pakot. Lola, Ma, simula ngayon, titigil na ang lahat ng suportang pinansyal sa pamilya ng kuya ko. Ang allowance mo, ipapadala ko pa rin. Ganito na lang. Baka hindi na magising ang anak mo. Ikaw ba si Liu Haicheng?
Sangkot ka sa kaso ng pagnanakaw sa Nanzi Group. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Ano ang gusto mo sa akin? Lahat.